Mayong buntag mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo nga niata karong hapon o udto. Nakasugod ta na pod sa eksakto nga schedule nato nga adlaw Lunes o ato ipadayon ang atong pagtuon may tungod sa atong study sa pag-interpret sa mga write-up ni Paul may tungod sa plano sa kaluwasan. So niata karon mga kaigsuonan, ato ni ipadayon ang atong pagtuon og ato na pod i-discuss ang mga punto nga diin usahay dili maintindihan kung dili maminaw og tarong ang nagapaminaw. So salamat mga kaigsuonan nga kamo naminaw og ako nakita daghan naman ang akong viewers. Salamat sa mga viewers. Sa pagkatinuod mga kaigsuonan, kining nakaalinggat sa atong pagtuon o kining mga viewers karon nga niya na nagasunod, ako kamo gina-remind nga kana nga mga attitude ninyo o kana nga mga interest ninyo, kana nga mga pag-alinggat sa inyong kasing-kasing nga inyo subay ang akong mga pagtuon. Nagatuo ako nga gigaydan kamo sa Ginoo. Ang giya sa Ginoo naa kaninyo nga inyo na feel ang tinuod nga mensahe sa Biblia nga gitawag plano sa kaluwasan ug maora ni ang tinuod nga dapat masabtan sa tibuok nga kalibutan sa tanan nga mga binuhat sa Ginoo nga tawo, human being. Dapat tanan nga human being makaalinggat aning gitawag nga teaching o wisdom sa plano sa kaluwasan. Wala na ilain nga kamatuoran o good news o mayong balita nga para masabtan sa tanan nga katawhan nga maugyod ang direksyon sa tanan nga katawhan nga ila kini maintindihan ug masabtan ang plano sa kaluwasan nga niya ginasulat sa write-up ni Paul. Kung magtuon ta sa Biblia sa pagkatinuod mga kaigsuonan, wala tay konsentritan una ang ato gyud nga tun-an aron masabtan gid ang Biblia mao kini ang gisulat ni Paul gikan sa Roma paingon sa tanan niyang libro nga gisulat. Gikan sa Roma pasunod na nga mga libro paingon na sa punto sa write-up pod ni James. Diya taman mga 14 ka libro ni ang iya ni Paul gikan sa Roma. Roman, Corinthian, Ephesian, Galatian ana. Hantod nga maabot na sa line ni James. Pag-abot ni James, mao na ang ending diha sa before ni James. Mao nang ending sa sulat nga libro ni Paul. Taas ninyang libro mga 14 books. So kung inyo ni masabtan ang tanan nga write-up ni Paul, mao na siya ang una gyud nga dapat tun-an sa tibuok nga kalibutan nga katawhan. Kaya ang good news naa sa write-up ni Paul, gi-reveal kay Paul, pagsaka na ni Ginoong Hesus sa langit, gi-reveal ya kay Paul, kay nakita sa Ginoo nga wala masabti ang plano sa kaluwasan sa naa pa siya dinhi sa yuta. Actually, siya ang una nga establish sa action plan nga gikan sa langit mao ning plano sa kaluwasan. So ang nag-establish ani o ang responsible persons nga nag-ratify o himo ani siya mao ang persona nga nagpakita gikan sa langit sa mga responsible persons. Kay kining action plan may mga responsible persons ni. Ang una nga responsible persons ang Godhead. So si Jesus pag-reveal niya ani sa Genesis
gi-reveal dito sa Genesis 3:15. Pag-reveal dito, nagpaabot na ta sa shadow of the things to come nga mao si Jesus. Pag-reveal sa Genesis 15, ang nag-practice ani dito na sa panahon nila ni Abel ug ni Cain. Ang gitawag nga bloodshedding. Katong dugo sa mananap. Mao tong bloodshedding sa panahon ni Cain ug ni Abel. Mao na to ang revelation sa plano sa kaluwasan didto sa Genesis 3:15. Og katong bloodshedding sa mananap, shadow of the things to come, paingon na ni Moses. Motong si Moses gisugo sa Ginoo nga maghimo og pattern nga sanctuaryo. Og katong panahon ni Moses, didto na na-expound maayo nga may sanctuaryo nga mao to ang may halad-halad kay may most holy place, unholy place nga didto nabutang ang 10 commandments nga gitawag Ark of the Covenant sa most holy place. Sumuto sang istorya sa plano sa kaluwasan. Karon gi-reveal kay Paul. Pagtawag yan na kay Paul. Kay ngano, pag-abot ni Jesus sulti niya ang plano sa kaluwasan, giwali niya. Munang naghatag sa daghang mga sumbingay nga the kingdom of God compared to a lost sheep, the kingdom of God compared to a hidden treasure under the earth. Daghan na sa sumbingay. Mao to ang plano sa kaluwasan. Hantod nagsulti na siya nga, if you love me, keep my commandments. If you want to be saved, keep the commandments. 1 John 5:3, ingon niya, this is the love of God to keep His commandment. Mao na siya ang plano sa kaluwasan. Daghan ang dili nakasabot, mga iskriba og parisiyo, especially og kining mga magwawali nga wala gid kasabot except ni John. Si John mong kusugyod pagwali sa punto sa plano sa kaluwasan. Finally, nagsaka na si Jesus sa langit, na ascended na sa langit, nakita niya ang mga tao, wala gigyapong kasabot. Mao gani nagsulti sa Lucas 18:8 nga kung mag-abot ako sa yuta balang araw, may makita ba ako nga pagtuo? Mo nang sulti ni Jesus. Kay nakita niya mga tao, wala gi kasabot. Sa gitawag nga remedial system, plan of salvation, the manifold wisdom of God. So gihatag ya kay Paul aron masaysay ni Paul nga i-follow up ni Paul, i-magnify ni Paul ang meaning sa iyang pag-anhi sa yuta. Kay ang pag-abot niya sa yuta, may limitation raman ta. May limitation raman siya. Hantod siya nga nagpadugo sa cross. Mao na tong limitation niya. Human siya na lansang sa cross, nag-abot ang pila ka mga panahon, nagsaka na sa langit. Na-ascended na siya. Kaya ang iyang purpose ato, to vindicate bloodshedding to the cross. Bloodshedding is the most important nga mahibaw-an sa katawhan. Nya dili man nakasabot ang mga labi ng mga eskriba og parisiyo og labi ng mga magwawali nga sinasinalang, mga magwawali nga unod nun mo nang ingon ni Paul, scooper. Di man kasabot. Bisan ganing kauban ni Paul, daghan ang talibagbag og naglasay sa pagpangwali. Hantod si Paul, siya na lang yun ang gapaning kamot og may bag-o na pud siya nga kita nga magsunod na pud niya, nga magtuo na pud sa iyang ginawali, nga mag-alalay na pud niya. Muna nga si Paul, gitagaan sa Ginoo og plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa iya ang gitawag nga manifold wisdom, kay aron isaysay gid ni Paul ang tinuod nga light, ang tinuod nga wisdom, ang tinuod nga kamatuoran nga mao ni ang plano sa kaluwasan. So karon ato isaysay ning plano sa kaluwasan kay daghan ra ba kaayong mga nag-misunderstood ani, og daghan ang mga nag-blah blah blah, wali-wali kunuhay
nga gi-counterfeit ni Satanas kay ngano man si Satanas maro gyud kaayo. Si Satanas bright gyud kaayo, gisalo iya dayon ang plano sa kaluwasan sa pagbinakak na pud. Gisalo niya ang pag-deceive, pag-counterfeit. Gisalo iya dayon ang baliktad sa wisdom sa plano sa kaluwasan. Gisalo ni Satanas mo ganing didto sa Garden sa Eden paghulog ya gikan sa langit. Gisalo iya dayon ang kamatuoran nga nag-ingon ng Ginoo nga kini nga kahoy diri makita ang inyong pagka faithful o pagka masinulundon. Kay diri ang knowledge of wisdom of good and evil. Diri makita aning kahuya sa tunga. So, naadayon ang good news para sa Ginoo. Giingnan niya si Adan ug si Eva. Ayaw gyud mo magkaon once nga mukaon mo ani mo na tong good news kay Adan ug kay Eva. Mo tong una nga good news nga wala pa sila nakasala. Giingnan sila sa Ginoo, thou shalt not eat. Once you will eat, you will surely die. Muti ang good news sa duha ka tawo kay Adan ug kay Eva. Pagkahulog nila sa sala, totally dayon stood fast ang giingon sa Ginoo nga you will surely die. Mao tong bayad sa pagka malinapason, dili masinulundon, unfaithful. So katong you will surely die, finally Adam and Eve, they were dying. Mutong nagkatigulang na sila og paingon nas kamatayon. Pero daghan ang kaliwat nga nagsunod-sunod sa ilang mga bunga sa ilang pagkaunod nun. Nagawas si Cain og si Abel. Munang istorya nga butang dira. Og si Abel nagmasinulundon kay gi-reveal dayon ang plano sa kaluwasan sa Genesis 3:15. I will put enmity between thy seed and her seed. Mao na sang tinuod. Dayon si Abel nagtuo siya sa sulti nila ni Adan ug ni Eva nga ang Ginoo nagluwas nato sa kamot sa yawa nga mao ning butangan kaawayon sa tunga. So karon ang kamatuoran aron kita maluwas, may sulundon ta, may requirements, may agreement nga maghalad ta sa mananap nga maong puti nga karnero. Mo na tong una nga message sa plano sa kaluwasan human sila nakasala. Dayon ang plano sa kaluwasan pag abot ni Jesus gipadayon niya ang meaning sa bloodshedding sa mananap. Nya ako naman ang nag-abot, wala nang bloodshedding sa mananap, ako naman ang mag-bloodshedding. So tumanon yung akong sulti nga nag-ingon, if you love me, keep my commandments. Mao na siya ang punto sa plano sa kaluwasan. Just to keep the commandments, but my dispensation of grace sa panahon na sa pag-rebel kay Paul. Kay mo nang gusto sa Ginoo nga kung tumanon mo ang napulo ka sugo, may kondisyon na nga, if you love me. Ang meaning sa if you love me, that is the recognition of faith. Kay si Jesus nag-abot, daghan manggod ang mga iskriba ug parisiyo nga dili magtuo nga si Jesus mao ang nagransam kanato, mao ang Misaya nga salbar sa ato nga dili ta mapadayon sa kalayo kung tumanon ang kondisyon pinaagi sa pagtuo. Kay ang pagtuo mao na ingon ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Mo nang pagtuo. Gisulti na yan ni James, faith without work is dead. Og si Paul, nagsulti pod nga, the wages of sin is death. And no one be justified by the deeds of the law. Ambot pasabot ni Paul, ang pagkamanlipason among bayad sa sala, kay ang sala among pagkamanlipason. Og ang bayad sa sala, kamatayon. So nag-ingon si Paul, no one is being justified by the deeds of the law. Kay malinapason ka, og ang bayad sa sala, og ang pagkamalinapason sala, o ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Namo na naingon si Paul nga, kay gilapas ang sugo, walay pagkamayuhon sa Ginoo, ang malinapason, kay ang bayad sa sala nga malinapason, maong kamatayon, so walay pakamayuhon ang balaod. Kay gilapas mo ang balaod, patyon ka sa balaod.
paingon sa kalayo. So muna nang ingon si Paul, no one is being justified by the deeds of the law. Kay ang buhat sa balaod sa malinapason, impyerno. Kalautan yun. Munang meaning na ni Paul. So karon ato sabton ang plano sa kaluwasan kay maula ni siya ang tinuod nga good news. Ang good news sa Garden sa Eden sa wala pa sila nakasala, mo tong sulti nga thou shalt not eat, mo tong prinsipyo sa napulo ka sugo. Kasabot ka mo unsay prinsipyo? Ang prinsipyo sa napulo ka sugo. Ato basahon ang prinsipyo sa napulo ka sugo. Na diri akong gisulat. Ingon niya diri, fundamental truth. Mo nang meaning sa principle. Fundamental truth. Unsa pa? Element. Kasabot mo unsay element? Tanan nga truth na ay element. Ang tao, gibuhat. Unsa man ang truth behind sa tao? Image of God. Unsa pa? Ang tanan nga elemento sa lawas ta may phosphorus, may calcium, tanan. Mao na sang elemento, the truth. Mo nang ingod diri sa ang meaning sa principle sa dictionary ug sa tanan nga mga bright nga nagatuon sa science, mga bright nga Diyos nun. Fundamental truth mo nang principle or elements. Okay? Unsa pa? Moral rules. Unsa man ang moral rules? Ang rules sa langit mo nang moral rules. Mo nang napulo kasugo mo nang moral rules. Sa langit mo nang truth. Unsa pa? Settled reason of action. Kasabot ka mo settled reason of action? Bot pasabot, kanang mga rason nga nasitol na gyud siya, naintindihan na gyud siya, gi-aksyonan na nga mao nang truth, mao ginang tinuod. Mao na principle pud na. Unsa pa? Uprightness. Ang principle kamatuoran gyud siya. Uprightness. Walay bakak basta principle, tinuod gyud na basta principle kay gidiagnose na maayo pinaagi aning meaning. Truth, moral rules, elements, reason, settled reason of action, and uprightness. Pwerte kalalom ang principle. So mao na siya ang pag-ingon sa Ginoo nga thou shalt not eat, that is the principle from heaven, the 10 commandments because of moral rules or moral law. Rules means law. Statute means rules. And rules means law. And moral rule is moral law. Mo nang gitawag tanga 10 commandments, the moral law. Ang uban di kasabot ana, ikumparar ang ceremonial law o ang moral law, ang uban nga mga balo-balo nga magwawali, wala man na nila gitun-i what is moral law in the Bible and the ceremonial law, theologically label or direction, daghan mga pastor kunuhayan ng mga magwawalis tibo kalibutan nga gi counterfeit ni Satanas. Dili na sila kasabot what is moral law and ceremonial law. Kay nga naman, gi-counterfeit na ni Satanas ang ilang utok nga dili gyud intindihon ang balaod. Kay ang balaod daw perfect, walay maka-perfect. So munang ilang nga piniliso po ang moral law og ceremonial law, ila gipiniliso po nga walay pulos para sa ila kay dili na kuno tinuod ang moral law og ceremonial law kay di makita sa Biblia. Mao na ang principle nga naa sa langit, moral law. Kay ang ilang pagtuon sa theology murag gitun-an lang na nila didto siguro sa Saray. Kasabot mo unsay Saray diri sa Iligan? Kanang lugar nga wala kaayo direksyon sa insakto nga pagtuon. Mo nang gikumparar diri nga tawag namo diri sa Iligan, taga Saray na kay mga puro tanan na mga burombado mo na diri. So kanang ilang gitun-an ng theology nila komparasyon na sa lugar nga ang mga tao wala gibitaw pang Ginoo kaayo except lang aning tinuod ang Saray mo na ang iyang general diri sa una, ang iyang picture. Karon okay naman kay naa na may mga edukado nga nakapalit mga yuta diri. So mga tarong na. O
O so except sa ilang mga intilente, okay ng mga intilente. Pero katong mga karaan diri nga puro barumbado, puro mga bugoy mo nang gitawag nila nga saray. So mga kaigsunan, kanang pagtuon sa Biblia, dili na siya kwaon lang sa tinun-an sa mga kanang mga tulisan. Kaya mga tulisan ang ila tinun-an ana puro gitanan palpak. Puro tanan direksyon ni Satanas. So dili ka magtuon-tuon anang tinun-an nga walay direksyon. Magtuon gani ka didto sa langit, dili nang direksyon ni Satanas. So pag ingon gani nga principle, moral law na sa langit na gikan, principle of the law. Mo nang pag-ingon sa Ginoo, thou shalt not eat. Mo nang principle sa langit nga gihatag nga good news didto sa Garden sa Eden. So wala pa ang tao nahulog sa sala. Pagkahulog sa sala, nag-abot na pud ang good news, gitawag na pud na siya nga plan of salvation sa terminology sa mga theology nga nagatuon tarong sa Biblia. Gitawag na sa remedial system og sa Biblia nga gihatag kay Paul nga truth, gitawag na sa nga dispensation of grace. Kay ang grace, ang pulong nga grace, mao na siya ang pabor sa Ginoo sa mga sinners, sa mga makasasala nga kaliwat na ni Adan ug ni Eva. So karon tun-an ta ang plano sa kaluwasan. Sige, padayon na ta mga kaigsunan. Diri sagi studyhan ta last week katong last Monday, gisulti ko sa inyo, gi-explain ko sa inyo nga ako wala ko gawali diri may tungod sa salvation by works. Dili na mao ang akong mensahe. Kay wala na sa Biblia og kanang ginatawag nga salvation by works, trick na ni Satanas aron gamit-gamito na pod sa mga magwawali nga mga balo-balo. Gamit-gamit dayon sila dayon kung magwali kami tungod sa pagtuman sa balaod. Maingon dayon tong mga wala kasabot nga mga theology nga alang-alang ba. Kunuhay magwawali pero ang ilan ni bawaan wali ra. Kanang wali ra unod-nun ra na scoopers. After the lust of the flesh in their heart, aron ingnon, pabilib. Great pretender, mo na mga iskriba og parisiyo, mga scoopers, wali-wali kunuhay, Diyos nun kunuhay, unsa ingon sa Biblia. They have the form of godliness, but denying the power thereof. May dagway nga pagka-Diyos nun, pero gahimakak sa kamatuoran, kay puro great pretender, puro unod nun, counterfeit ni Satanas. Muna siyang magwawali karon sa tibuok kalibutan. Pasikat-sikat, publicity, pasikat-sikat, aron ingnon nga magwawali. Pero kung imo gyud idipin ang kamatuoran sa Biblia, counterfeit na ni Satanas ang ilang kinabuhi. Kaya nga naman, wala man nila giwali ang tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan o wala nila giintindi ang plano sa kaluwasan. So karon ang ako diriwali, dili ni siya ingon nga kay promote ko ang plano sa kaluwasan nga ang sentro niya mao ang obedience of the law. Dili ni gapasabot nga salvation by works. Iyan na ni Satanas nga terminology, wala na diri sa Biblia. Og natun-an na nako sa akong concept, nasulod na sa akong alimpatakan nga kana nga terminology, iyan na ni Satanas kay dili na siya ang direksyon sa tinuod nga light sa Biblia. Kung tinuod ka nga theology, nga nagtuon ka sa tinuod nga theology, nga ang imong instructor, Doctor of Divinity, and Doctor of Theology, nga tinuod yun nga instructor sa pagtuon sa pulong sa Biblia. Kung nakaagi ka ana, okay ka. Kay wala man ka naagi, munang gina-adapt mo ang strategy ni Satanas nga, salvation by work man ang ginawali ni Balkay. Ang balaod, dili man na tuman kay kuan man na perfect, walay tao nga matuman. So ang iya salvation by work, tanawa ang yawa, iya man na sa yawa nga concept aron streamline ka ni Satanas sa iyang utok paingon sa impyerno. Kay mao nang expertise ni Satanas pag dito sa kamatuoran, slight lang siya kaayo nga murag tinuod pero dili tinuod. Murag yun og insakto pero dili insakto. Kaya nga naman, logic ni Satanas nga gusto niya counterfeit ang tanan nga katawhan nga masulod sa iyang bulsa nga logic. O dayan-dayan.
o linlang. Linlang-linlang ka lang. Muna ingon ni Paul, don't be allured to the philosophy of men. Don't be allured to the teaching of those who are inclined to the deception of the devil. Don't be allured. Ayaw magpauyon-uyon anang deception sa yawa nga maayo kayo mag expert kaayo mag pinilosopo, logic, philosophy kaayo nga murag tinuod, paminawon. Pag magsulti ganing mga magwawali nga salvation by works, linlang na ni Satanas para lang sila makarason. Kay para sa ila ang salvation by works dili na tinuod kay wala na sa Biblia. So gamiton nila dayon ang gawali mi tungod sa plano sa kaluwasan nga ang sentro diri obedience of the law. Ingnon dayon nila nga salvation by works na. So si Satanas ang gagamit sa ilang dila nga mag-ingon-ingon dayon salvation by work aron dili sila magtuo ang gapaminaw, dili magtuo nga ang ako ginasulti diri tinuod nga plano sa kaluwasan nga ang sentro diri obedience of the law or the 10 commandments should be obeyed in order to interpret deep what is the plan of salvation all about, because it should be obeyed heartily. Kay sa panahon sa iskriba ug pariseo nga wala pa ma-reveal kay Paul, ang ga-obey sa balaod, ang gatuman sa balaod, great pretenders, iskriba ug pariseo, ang ilang utok, ang ilang ipadako, ang ilang pride ug ang ilang unod, pakitang tao. Muna siya ang pagtuo sa muna siya ang pagtuman sa una sa balaod, sa wala pa ang pagtuo nila na sabtan. Munang gihatag kay Paul ang plano sa kaluwasan, kay ang sentro dira ang pagtuo nga ang but pasabot niya obedience of the law by heart, kay gisulat na ang napulo kasugo sa imong kasing-kasing ug naa na sa imong mind nga si Christ na ang magtabang nimo. Kung naintindihan mo ang plano sa kaluwasan, kay ang imong pag-intindi by heart na. Kay ang kulang sa mga tao sa una ang pagtuo nga si Christ Messiah, si Christ mediator, si Christ among nagransam, si Christ among nagpadugo, nga ang meaning sa blood shedding, declaration sa righteousness of the law back to the sinner. Munang meaning sa blood shedding kung basahon mo ang Biblia. Ang mga tao lang dili magtuo, dili mag accept kay wala pa nila mabasay og matun-i maayo ang plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul. Dayon ila rason na nga salvation by work aron ma-erase sa imo ang ginawali nga tinuod nga mensahe, aron nga ma-deceive ka nga gigamit sa yawa kining mga pastor nga gasulti nga salvation by work, gigamit sa yawa. Sa una didto sa Garden sa Eden, ang gigamit sa yawa mananap nga among sawa kay duha pa man lang ang tao, si Adan pa man lang si Eva. Karong panahon gigamit na sa yawa ang tao mismo, kay daghan nagig tao, ang dila nagig sa tao, among gigamit niya. Muna nagsinggit ang pastor nga salvation by work na, ayaw tuohi kay salvation by work. Kay wala nila masabti unsa ang Biblia. May salvation by work ba diri nga gikumparar si Paul? O naa, pero dili mauna ang term. Giingon diyan ni Paul nga law of works. Ang men sa law of works, katong gatuman sa balaod nga wala kasabot sa pagtuo, ang gatuman sa balaod nga wala kasabot sa Misaya, ang gatuman sa pagtuo sa balaod sa una, wala kasabot sa dispensation of grace, wala kasabot sa mystery of Christ, wala kasabot sa manifold wisdom of God, wala kasabot sa workmanship of the Lord, wala kasabot sa bloodshedding. Mo nang gasulti sa gitawag nila nga salvation of work daw. So kani nga ako ginasulti, dili ni salvation of work, kay iyan na ni Satanas, direksyon, incline sa impyerno. Gi-streamline ka ni Satanas paingon sa impyerno, kay nagtuo-tuo ka ng sulti nga salvation by work, kay nagwali ko nga ang akong wali, obedience of the law. Hoy! Kung tinuod ka nga theology, kung na ang plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul, kay ka nang imong pagkasalimpapaw nga counterfeit ka na ni Satanas, unlon mo na pag-abot sa Ginoo. Surer punishment ang maabot sa imo kay the judgment of the Lord without mercy, because you for the truth. Ingon ni Paul, don't be carried about the strange doctrine. Don't be carried about the diverse and strange doctrine. And let not
corrupt communication proceed out of your mouth. Di ka nang corrupt. Paingon na sa violente. Ug mao na ang cause nga no gilunok. First nga judgment sa earth, lunok nga dili pa ang kalayo ug gibinlan pa sa kaliwat ni Lot kay gibilin niya ang covenant kay Lot kay si Lot usa ka faithful nga pamilya. Pero dili pa ang panahon sa executive judgment. Munang nagdaghan pa ang tao sa kaliwat ni Lot. Og natawo pa si Jesus kay wala po nila nasabti ang message ni Jesus personal munang gihatag kay Paul nga si Paul among gasaysay sa iyang kasulatan nga dapat tun-an. Unsa ingon ni Paul? The whole principalities and power of the heavenly places, their intention that the church should know this message about the write-up of Paul. This is what we call manifold wisdom of God. This is the plan of salvation. Morning wala masabti sa tibuok kalibutan kining mga tao nga mga balo-balo nga gi-counterfeit ni Satanas, lalo na kining mga magwawali nga gigamit ni Satanas kay daghan naman ang mga tao nga nagapabilib nga sila Dios nun. Panahon ni Adan ug ni Eva wala pa may mga tao, duha pa man lang sila. So ang gigamit ni Satanas ang mananap nga among sawa, ipasulti niya, pinaagi siyang bakbak. Karon ang panahon ta kay wala naman ang sawa gigamit ni Satanas. Kay daghan naman tao, ang tao na gid iyang gigamit, especially ang mga pastor, ang mga magwawali nga mga balo-balo, ang mga magwawali nga gi-counterfeit ni Satanas ang ilang utok kay wala nakatuon sa insakto nga pag-study sa plano sa kaluwasan. Diri sa write up ni Paul. Lalo na nga kunuhay nag-eskwela theology, pero ang ilang mga instructor, mga wala pug kasabot sa plano sa kaluwasan kay dili man mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kining akong na-study diri sa write-up ni Paul nga gitudlo sa among Doctor of Divinity and Doctor of Theology, mauning right track nga correct nga tun-an una sa katawhan sa mga pastor, sa mga magwali. Kay kung ilan na ni masabtan, mauning una iwali sa mga katawhan, ana pa mag blah 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 sa inspirational talk nga blah blah blah. Pero i-anchor nila ang ilang blah 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 sa message streamline sa plan of salvation right up by Paul. Mao siyang tinuod. So karon basahon ta aron dili ta malinlang ni Satanas nga ingnon nyo dayon ang gawali nga naa sa plano sa kaluwasan sama nako, ingnon dayon sa mga balo-balo nga mga pastor-pastor, maingon dayon nga kuan man na salvation by works nang iya, salvation by works. Tunay niya tarong kung gasulti ba ko dire about sa salvation by works. Ang sulti ni Paul dire sa tinuod nga statement ni Paul, dili na salvation by work. Nga, basahon ko, minawin ninyo, basahon ko ni sab aron ma-recap ta. Gibasa ko na ni last week. I-recap ko ni, ang gusto ko mabalik-balik aron ma-master nyo. Roma, kuhaan ang inyong King James Version. Roma versikulo 27 o 28, balikon tani. Roma 3, 27 and 28. Roma 3, 27 and 28. Sige, kuha ang inyong King James Version. Basahan yung tarong og tun-in nyo ang tinuod nga truth sa Biblia. Ayaw nyo dawata ng mga pinilisopoan ng mga PhD kunuhay. PhD sa kalibutan. Ang insakto nga mag-PhD, mag-doktoral, sa ulong sa Ginoo gitawag theology or divinity, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Dili PhD sa kalibutan. So, kining mga balo-balo nga kunuhay mga bright, mga doktor pod, doktor sa tanang doktor nga kalibutanon, dili mo sabot sa Biblia kay aron ingnon nga sila mas bright pa sa Biblia. Kay gusto nila ang Biblia ihaom nila sa ila. Dili sila maghaom sa Biblia. Sila ya gusto nga ang Biblia mong magtuo nila. Munang mga balo-balo karon nga mga mangin alamon sa tibuok kalibutan nga kalibutanon Dios nun, unod nun. Muna ingon ni Paul, scoper. That's why si Paul diri sa Roma na asay terminology nga beware of the evil workers. Na diri sulat na ni Paul. So basahon ta na ning 27, 28 of chapter 3 from the book of Rome. Balikon tani aron master tagit ang punto ani. Ingon niya dire sa 27. Whereas boasting then. Kay guys got ni si Paul
sa mga eskriba o parisiyo kung basahon mo ang tibuok nga chapter from chapter 1 paingon sa verse 1 chapter 3 paingon sa verse 1 to 27 and 28. Kung imo basahon ang verse 1 of chapter 3 paingon na diri sa 27 and 28, ang punto dira ni Paul sa mga eskriba o mga parisiyo, mga unodnon nga wala kasabot sa obedience of the law. Wala kasabot sa gitawag nga faith, which means obedience to the faith. Meaning, ang pagkamatinumanon digto sa plano sa kaluwasan. Kaya ang sentro sa plano sa kaluwasan sa iyang gitawag nga pagpahimangno sa kamatuoran, mao ang pagtuo una sa nagpadugo nga mao ang responsible person sa Godhead nga nag-avail sa plano sa kaluwasan nga magpadugo. Mo nang gitawag sa plano sa kaluwasan nga the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impress or comfort. So si Christ mao ang nag-yield sa responsible person from the Godhead. Muna nga, si Paul, nagpasabot siya nga, ang pagtuo, mao na siya ang pag-accept sa nag-abot nga member sa Godhead. Nga siya ang Misaya, siya ang nagransam, siya ang mediator, siya ang manluluwas, siya ang naghatag og pabor, pinaagi sa iyang blood. Kaya ang meaning sa blood shedding, declaration of the righteousness of the law back to the sinner. The righteousness of the law might be imputed back to the sinner on condition to keep the commandments by heart, because the commandment is written in your heart. Ingon sa Hebro, gibutang na sa imong utok. Kay mao na siya ang explanation sa plano sa kaluwasan nga maabsorb nimo ang iyang gitawag nga manifold wisdom o ang gitawag nga mystery of Christ o ang gitawag nga dispensation of grace o ang gitawag workmanship of Christ nga siya na nga naa si mong kasing-kasing. Unsa ingon sa Hebro? Siya ang magtabang nimo aron ka ma-perfect, kay dili ka ma-welcome sa langit kung dili mo ma-perfect ang pagtuman sa balaod. Kay maunang requirements, kay ang balaod og si Christ, they are one and the same thing. And Christ and the law, inseparable. Munang mystery of Christ. Munang di mo kasabot what is plan of salvation, because plan of salvation is the mystery of Christ. Okay, ingon niya diri sa 28. Where is boasting then? Ingon ni Paul sa sige niyang saysay nga gipasabot gid niya ang mga eskriba ug parisiyo nga mga great pretender nga nagtuman-tuman lang sa balaod pero walay pag-accept kay Christ nga siya ang Savior, walay pag-accept kay Christ nga siya ang mediator, wala pag-accept kay Christ nga siya ang nagransam, wala pag-accept kay Christ nga ang iyang blood shedding mo na ang declaration sa righteousness of the law back to the sinner. Dito sa cross, ila pagipainom si Christ sa suka, gipurong-purungan sa tuno, og nalipay sila nga namatay na kay nag-agas ang iyang dugo. Wala sila kasabot sa blood shedding nga pagawas ni Jesus sa meaning sa plano sa kaluwasan mitungod sa blood shedding. Muna siyang mga eskriba ug parisiyo, great pretender, without knowing what is the knowledge of the wisdom of God in blood shedding about the manifold wisdom. So karon mo ni ingon ni Paul, where is boasting then? Ingon niya, asa na karon ang pagpadako diha sa inyong kaugalingon? Asa na? It is included. Dili na absorb. Dili na siya i-include. It is, ingon niya, excluded. Ang boasting nimo, ang pagpa-sigarbo nimo nga eskriba ug parisiyo. Unsa na po? Sunod, unsa nang tawag ni Paul? Sunod nga sentence, ingon niya, by what law? Kanang imong pagpadako sa imong kaugalingon nga great pretender, pakitang tao nga dili na pwede nga imo na unta i-absorb sa imong kinabuhi. Unsa man na ang ingon ni Paul? By what law? Kanang imong pagpasigarbo sa imong kaugalingon, ang boast mo, boasting, ang imong padako
ang imong gipasigarbo, ang imong exaltation sa imong pagkaunod nun. Mo nang ginamin diri ni Paul. Whereas boasting din, ingon niya, it is excluded. Dili gina siya dapat dawaton. Kanang balaod kanang ingon niya, by what law? Law of works? Kanang balaod sa pagtuman-tuman nga unod nun, mao nang ginamin ni Paul nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Mao nang punto diri ni Paul sa 27. Basahan niyo ang 3:27 of Romans chapter 3 verse 27. Ingon ni Paul, whereas boasting then, it is excluded. By what law? Unsa nga balaod ang imong gipasigarbo sa imong kagalingon, pasikat sa imong kagalingon, great pretender, iskriba og parisiyo. Mo nang punto diri ni Paul. Whereas boasting din, by what law? Of works? Mo na siyang ginamin ni Paul. Dili gitawag nga salvation by works. Wala na diri sa Biblia. Ingon niya ni Paul, by what law? Of works? Kanang balaod sa pagkamatinumanon nga unod nun. Mo nang punto ni Paul. Si Paul inyo i-magnify ang iyang statement. I-interpret nyo. Kay dili na si Paul pareho ninyo nga bogo, banga. Muna ako, hindi ko malimot aning word nga bogo o banga. Kasayon ani interpretahon kay ang Biblia. Gitawag na siya nga hermeneutic principles. The truth. Mo nang hermeneutic. Because principle is the truth. The moral law. Uprightness, mo nang principle. So the principle of Bibel gitawag sa mga scholars hermeneutic or correct and true interpretation, the truth. So mao nang ingon diri ni Paul. Therefore, ingon niya, 27 first. Whereas boasting then, it is excluded. By what law? Of works? Kanang law of works, mo nang iskriba og parisyo nga pakitang tao nga ang ilan hibaw-an, law of works lang, walay pagtuo. Walay dispensation of grace. Walay mystery of Christ. Walay manifold wisdom of God. Walay workmanship of God. In other words, they do not know what is the plan of salvation revealed unto Paul. Kay wala nila gistadihin ni ang write up ni Paul. So muna nangingon si Paul, what law? Law of works? Munang iskriba og parsiyo. Ang gitawag na ni Paul nga law of works, iskriba og parsiyo concept of practice nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, pakitang tao lang. Gatuman sa balaod nga unod nun nga dili spiritual level. Munang punto ni Paul. Padayon, ingon niya, nay, simba ko lang. Dili na mao ang law of works, ingon ni Paul. But by law of faith. Amo na po na, inyo na po na gi-misunderstand mga magwawali, mga balo-balo nga magwawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan. Mga alang-alang ang theology nga natun-an. Mo na nang tinuod. Mo nang tinuod nga term o ang tinuod nga concept. Mga alang-alang ang theology nga natun-an. Theology ni Satanas among natun-an. Pag ingon diri ni Paul nga, ingon niya, nay, but by law of faith. Unsa nang bot pasabot ni Paul? Ang law of faith mao nang plano sa kaluwasan nga kung may pagtuo ka, tumanon mong napulo ka sugo, isulat na dira kay nasulat na dira ang napulo ka sugo sa imong kasing-kasing, gibutang na sa imong mind og na-accept mo na si Christ spiritually og ang purpose ni Christ nga nagpalansang sa krus og nagpadugo sa krus aron imo gina-aksipon by heart nga ang iyang dugo mao ang nag-remit sa imong sala nga conditional, ingon niya, faith in His blood. Nana sa Romans 3:25. Kung basahon ta na ang Romans 3:25. Basahan yung Romans 3:25. Kung sa ingon niya dire, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Mo na ang blood shedding is for the remission of sin on condition nga gihatag niya ang pabor nga pinagi sa pagtuman sa iyang dugo nga nagtulo nga mao ang balaod kay si Ginoong Hesus balaod.
So ang kondisyon dira aron ka maluwas, magmatinumanon ka sa bantay sa napulo ka sugo, kay ang napulo ka sugo nagdugo. Muna ingon niya, through faith in his blood. Faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. Gisulti na niya ditong daan sa Romans 1 verse 5. Faith means obedience of the law. Diya nimo madawat ang grasya o ang pagka-apostols tungod sa pagkamatinumanon sa balaod, sa pagkamatinumanon nga mao nang pagtuo. Faith means obedience to the law. Muna ang kulang sa pagsabot aning mga alang-alang nga mga theology nga wala gyud nagtuon tarong aning plano sa kaluwasan. Kay wala may nagtudlo nila nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ang ilang mga instructor, pareho lang nila nga mga blah blah blah. Maayo lang magwali-wali nga blah 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 nga wala may maluwas sa magwawali lang. Walay maluwas sa blah blah blah. Ang kaluwasan unaha sulti sa mga magsuunan sa tanan nga mga nagapaminaw sa tanan nga hearers ang punto sa pinakalalom nga tudlo sa plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul dire sa revelation nga gihatag kay Paul, gi-reveal kay Paul. Muning sabton usa nato una anha pata mag blah blah blah. Kay kanang blah 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 para lang na sa inspirational. So walay may maluwas sa inspirational. Kanang inspirational human ka ma-inspired siyang sulti, pagawas mo sa church, pagawas mo sa pundok nga ikaw gapaminaw sa mag blah blah blah, pagkagawas mo after 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, wala na sa imong utok. Kay tukod na yun ani Satanas. Labugayon dayon ni Satanas, mawala na tong blah blah blah. Ang tinuod niya nga truth niya sa plano sa kaluwasan nga naa sa right up ni Paul nga ato tun-an kung matun-an na sa tanan katawhan og ma-absorb gina nila, maintindihan na nila, may foundation na sila nga dili na sila matuka ni Satanas, dili na sila malinlang ni Satanas, dili na sila malitag ni Satanas og may peace of mind na sila. Morning pagtuon sa plano sa kaluwasan. So, intindihon tanan ni ang 28. Ingon niya, kasabot na mo ang law of works, mo nang gina-practice sa Escriba ug Pariseo nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Ang law of faith, mao na ang plano sa kaluwasan nga dapat sabton sa mga makasasala nowadays. Kaya nga akong pag-istorya sa inyo, hayag pa ni sa kasanag nga gihatag sa adlaw. Hayag pa ni sa light from the sun. Light from the sunlight. Hayag pa ni sa adlaw ang akong ginasulti sa inyo. Pero tungod sa inyong konsensya, tungod sa inyong gahi na nga alimpatakan, nga gihiruhan na ni Satanas, dili gininyo ni masabtan. Kung dili niyo surrender ang inyong pagkaunod nun, og mangayo pasaylo sa Ginoo, og i-absorb ang plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul. So direta sa 28. Ingon niya, kay recap man basahon ta na pod ang 28. Therefore we concluded that a man is justified. Klaro, therefore, ingon niya, therefore we concluded that a man is justified by faith without the deeds of the law. Muna po na, inyo na po na i-misunderstand. Kaya nasabtan ta na nga ang law of works, iyan ni Satanas. Kay dili na plano sa kaluwasan, unod-non na nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Si Paul nag-conclude, ingon niya, ang law of faith, mao na sang plano sa kaluwasan, nga maintindihan ta nga, faith means obedience of the law, nga nasulat na sa atong kasing-kasing ang balaod. Aron si Christ na mag-start dira, nga maagak na tiya, magtabang na tiya, kita niya, magtabang na siya sa ato, aron maperpekta, ingon sa Hebro 13:20 and 21. Og Philippians 4:13 ingon niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Napay gisulti dira si Paul. God will help me, is my helper. Napa sa Philippians, Christ will help us to do His will. Daghan ang mga teksto dira nga ma-prove nga mao na ang teaching nga tinuod nga plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul. So ingon niya dire sa 28 basahon ta usab,
Therefore, we concluded that a man is justified by faith without the deeds of the law. Unsa may meaning ana? Unsang punto ni Paul? O paminaw gyud mo kay mora ba ning dako nga black ni Satanas. Gihinder ni Satanas. Gipunggan ni Satanas. Ang pagsabot ni ini mao ning pinakadako nga question sa tibuok kalibutan nga gi-inject ni Satanas. Ang meaning niya giditor ni Satanas sa tanang magwawali. Nang magwawali nga mga balok-balok. Unsay meaning aning 28? Therefore we concluded that a man is justified by faith. But pasabot ang tao di pa kamatarong pinaagi sa pagtuman. Faith means obedience. Without the deeds of the law. Nga dili na isunog sa kalayo tungod sa punishment sa balaod. Mo nang punto diri ni Paul. Therefore, we concluded nga ang tao gi-justify, di pa kamatarong na pinaagi sa pagtuman sa balaod nga ang balaod dili na magsugba kaniya digto sa kalayo without the deeds of the law. Mao nang namin ni Paul diri. Kamo nga mga gapaminaw ambot lang. Kanus pa na maablihan ang inyong utok sa insakto nga pagpasabot sa teaching ni Paul nga dili agawon ni Satanas ang imong utok nga balok-balok. Ngano man kay ang imong pastor nga katudlo nimo diha simbahan nga gi-counterfeit na ni Satanas, gigamit na ni Satanas ang iyang dila didto sa garden sa Eden. Wala pa may tao, si Adan pa man lang og si Eva. Ang gigamit ni Satanas ang sawa. Karon kay daghan ng mga tao, ang gigamit na gid ni Satanas tungod siyang kabright, ang pastor na gyud nga nagawali dira sa imong simbahan asa kagasimba. Giingna ni Satanas mao nang pagwali. Walay pagkamaturungon sa balaod kanang nagatuman sa balaod kay naa na ta sa pagtuo. Giditor ni Satanas ang meaning. Labugay ni Satanas. Ang maayong balita nga gina-unite ni Paul, ginanit ni Paul, ginakunik ni Paul. Munang tinuod. Kaya ang meaning, giditor ni Satanas, nagtuo-tuo po ning mga balo po nga gapaminaw, kay wala kasabot, wala gatuon. O ang pilosopo sa tao nga gigamit na ni Satanas, tanan nga pastor gigamit na ni Satanas sa ilang mga pinilosopo. Muna ingon si Paul, beware to the philosophy of man, deceit and vain. Walay pulos og magdeception, magdeceive kanimo. Morning meaning dire nga napasabot ni Paul nga wala nyo naintindihi kay giditor ang buot pasabot ni Paul. Therefore we concluded that a man is justified by faith. Meaning maka-conclude ta na, makita ta na ang tinuod, o masabtan ta na ang tinuod nga ang tao pagapakamayon pinaagi lang sa pagtuman sa balaod nga wala na ang punishment sa balaod digto sa kalayo without the deeds of the law. Mao nang punto diri ni Paul. Mao nang nag-ingon sa 29, is he God of the Jew only? Mao nang ingon ni Paul nga ang Ginoo dili lang sa mga Hudiyo. Kaya ang mga Hudiyo, mga eskriba o Pariseo. Mao nang tinuod, mga eskriba o Pariseo. Mao nang ingon ni Paul, ang Ginoo dili lang sa mga Hudiyo nga mga eskriba o Pariseo, mga hard-headed, mga stiff-necked. Nag-ingon sa, is he not also to the Gentiles? Dili ba nga ang Gentiles iyan na lang gidawat sa pagpasabot sa plano sa kalawasan kay kini mga Hudiyo kahi og alimpatakan, mga eskriba, mga great pretender? Muna ang bot pasabot ni Paul, ingon niya, yes, of the Gentiles also. Munang gihatag na sa hintil ang kamatuoran kay kini mga Hudiyo nga mga eskriba ug Pariseo nalitag na ni Satanas ang ilang utok, magtuo na sa pilosopo of man. Nga litag ni Satanas nga dili mao ang meaning, gibuhat-buhatan sa ilang unod nun aron mapumpot nilang ilang kaugalingon because they are satisfied and uncomforted of the pleasure of the world. Mo nang tinuod karon ang tibok kalibutan sakop na tanan sa pleasure of the world because of the counterfeit of Satan, lalo na kining mga preacher sa tibok kalibutan nga wala joy, direction ang ilang pagsabot sa Biblia, paingon sa kaluwasan, kay wala nila nasabti ang plano sa kaluwasan nga girebel kay Paul. Okay? Padayon na ta sa atong pagtuon. Kay na-recap ta naman ang tinuod. Direta sa Philippians, Book of Philippians.
Okay? Philippians, dirita sa Philippians. Basahon ta. Ingon niya. Book of Philippians, chapter 4, verse 7. Kay ang ato diri punto mo man ang pag-interpret sa write-up ni Paul nga mislead aning mga balo-balo nga gihiruhan ni Satanas ang ilang utok. Ayaw gyud mo pagtuwa ng mga pastor nga wala ga subay aning plano sa kaluwasan kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang mga utok. Counterfeit na ni Satanas aron kamo ma-deceive tanan. Streamline to the will of Satan, not to the will of God. Going to heal. Going to the destruction of the lake of fire. Kanang mga pastor nga wala nakasabot aning plano sa kaluwasan, nga wala gigatudlo sa teaching nga lalum sa plano sa kaluwasan. Counterfeit na ni Satanas, ayaw gi mo pagtuwa ng ilang mga ginasulti-sulti kay si Satanas na ang guide nila nga mauna ang ilang iwali kay counterfeit na sila ni Satanas. Mind nyo, mga hearers, mga katauhan sa tibuok kalibutan, maunsa man ay mga religion, including the Seventh-day Adventist. Including the Seventh-day Adventist. Hukit dalo, pero great pretender. Kay nagsinggit naman ang ilang mga pastor, nga ang balao dili makaluwas, kay walay kamot, kay pulong lang na, si Ginoong Hesus lang daw ang manluluwas. Nag-anhi si Ginoong Hesus, wala si nagwali ingon ana. Nag-anhi sa gipasabot niya, nga ang balao dog siya, usara. Ingon niya, wala ba mo kabalo? Nga ang Sabado gibuhat para sa tao, dili ang tao para sa Sabado. Ako, I am the Lord of the Sabbath. I am the author of the law. Mang bot pasabot ni Ginoong Hesus. I and my Father are one. Because ang amahan nga nasa langit, balaod. The dominion in heaven, before Christ came, the dominion in heaven, which is always in concept of the Father, the dominion of heaven is concentrated sa law, moral law, concentrated sa 10 commandments. That's why Jesus said, I and my Father are one. Why? Because the Father is the 10 commandments and the Son is the 10 commandments themselves. Mao nang pagsabot sa teolohiya nga tinuod. Kaya ang langit may dominion ug may kingdom. No kingdom shall be established without the law. And the law is amenable to order and peace. That's why God is the Prince of Peace. Because God is the law. Christ is the law. Muna siyang tinuod. Muna siyang tinuod. Ingon ni Christ, I have come not to destroy the law, but to fulfill. Why? Because the law is His character. And the law is He. Siya ang balaod. Munang diri sa Philippians, basahon na to. Pilipos 4:7. Basahon na to ang Pilipos 4:7. Unsa ang pagsaysay ni Paul diri nga dapat ninyo intindihon ang wisdom nga gihatag kay Paul. Kay si Paul bright. Si Paul angayan magdawat sa wisdom. Kay ang Ginoo bright. Gusto ya ang gitagaan sa pag-rebel sa plano sa kalawasan. Bright sama ni Paul. Genius sama ni Paul. Basahon ta ang Philippians 4 verse 7. Ingon niya diri. 4:7. And the peace of God which passeth all understanding. Tanawa? Law is amenable to order and peace. There is order in the law and there is peace in the law. That's why all heavenly bodies always based in the order of the law. Because without order, all heavenly bodies will be bound to each other and it will be destroyed because of no order. So, Paul said, and the peace of God which passeth all understanding. That is the order of God, peace. Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tanawa? Mao ni ang
punto ni Paul nga dili nasabtan ining magwawali nga mga balo-balo. Kaya ang natun-an nila sa plano sa kaluwasan, gibasa nilang Biblia, murag comics nga ila lang basahon ang teksto, then ila butangan sa ilang unod-non nga explanation o ila interpretation nga unod-non, og ang tanan nila nga wali, puro na tanan unod-non ang direksyon kay wala espirituhanon. The plan of salvation should be interpreted pointing to the higher form in a spiritual level. Mao ning pagsabot sa plano sa kaluwasan, dili unod nun. So kalabanan ang magwali ani nga di kasabot, puro unod nun. Gi-interpret lang nila sa ilang kaugalingon nga concept nga unod nun. Okay? Ingon niya dire sa 7 usab ato basahon. And the peace of God which passeth all understanding. Sa ato pa ang pagdumala sa Ginoo nga mao ang peace and order which is in the form of the law, in the deep definition of the law, mo ng peace. And the peace of God which passeth all understanding. Pila ka buok nga understanding? Isa? All gani, more than one. Tanan, daghan, many. Ang understanding sa peace of God passeth away of all understanding. Shall passeth all understanding, not away. Shall passeth all understanding. Unsa man ang passeth all understanding? Munang punto ni Paul about sa plan of salvation nga naay blood shedding, naay dispensation of grace, naay mystery of Christ, naay manifold wisdom, naay workmanship, anaay law, grace, and covenant, anaay tabernacle and gift, anaay words, and naay teaching of written in your hearts, mo nang gitawag righteousness by faith, sanctification by faith, justification by faith. Mao nang tinuod nga teolohiya nga dapat masabtan sa magwawali nga balo-balo, nga pataka lang wali, kay iya natun-an puro lang wali, kay ang instructor mao ra pud pareho niya nga dili Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kay wala instructor ana except sa Mountain View College noon back 1960 until 1980. Pag 81, 82, 83 wala na. Patay na si Dr. Tumanday nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, kay tiguwang na siya. Wala na tinuod nga mag-instruct bahin sa plano sa kaluwasan didto sa usa ka eskwelahan nga nag-offer theology sa Mountain View College. So ang punto dire ni Paul, and the peace of God which passeth all understanding, mao nang plano sa kaluwasan nga imo idipin, kutkuton mo ang iyang thought nga ginasulti ni Paul, ang iyang direction, ang all understanding nga naa ginasulti ni Paul. Mo nang intindihon mo aning teksto. Philippians 4 verse 7. Ingon niya, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Mao na ang righteousness by faith nga isulat sa imong kasing-kasing, ang napuno kasugo, ang understanding, all understanding about the plan of salvation nga naa na sa imong kasing-kasing gisulat og sa imong mind gisulat, gibutang sa mind, gisulat sa kasing-kasing, gibutang sa kasing-kasing, gisulat sa mind, vice versa, ang napuno kasugo nga mao na ang center sa teaching sa plano sa kaluwasan in your hearts. Ingon niya, through Christ Jesus, because all these things centered to Christ. Law is Christ. Tabernacle is Christ. Covenant is Christ. Gift is Christ. Grace is Christ. Through Christ. Kung masabtan nyo lang ang plano sa kaluwasan sa write-up ni Paul, ma-interpret nyo na ang kada teksto nga ginasulat ni Paul. Mao nang tinuod nga dapat nyo sabton ang plano sa kaluwasan. Okay. Verse 8. Ingon niya sa verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, of there be any virtue and if there be any praise,
Think of these things. Nya, mga magwawali, mga pastor, mga reverend, mga revivalist, mga elders, mga pasikatay nga mga kunuhay, tao sa Ginoo. Naintindihan ba ninyo ni ang verse 8? Pag ingon niya din sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, kinsa man ang true? Ikaw, nga balo-balo, ang true dire si Jesus. Sentro ni tanan kay Jesus. Whatsoever things are true, mo nang mga punto ni Jesus, ang plano sa kaluwasan, mo nang true. What else? Whatsoever things are honest, kinsa man ang honest? Ikaw, nga balo-balo, asay honest, nga musinggit ka naman ng balao dili makaluwas kay walay kamot, nya honest ka? Ang honest dire, walain si Jesus, the honest man. As far as the history of the world is concerned, when he came for the first time and dwelt in us in a fleshly manner, became a human form. Munang honest man, si Christ. What else? Whatsoever things are just. Kinsa man diri human being nga just. Ikaw, nga nagsinggit ka naman ng balao dili makaluwas. You trodden underfoot the Son of God. You did not endure the sound doctrine, ingon ni Paul. Just ba ka? Walay laing just si Jesus. Si Jesus lang ang just. Whatsoever things are pure. Ikaw, pure ba ka? Di gani ka kasabot sa plano sa kaluwasan? Kung unsa ang plano sa kaluwasan sa write-up ni Paul, dili ka pure. The only pure is Jesus. Whatsoever things are lovely. Ikaw, lovely ba ka? God said, if you love me, keep my commandments. Nga naman, because Christ is lovely. He loved the world. That's why He gave His life to the world. So Christ is lovely. What else? Whosoever things are of good report. Ikaw, good report ba ka? Nga di gani ka kabalo magsaysay sa plano sa kaluwasan, puro lang bla bla bla, di ka gani kabalo unsay meaning sa faith, dili gani ka kabalo unsay relation sa faith, love, obedience and belief, di gani ka kabalo what is meaning of faith, law and Christ. Nya pure ba ka? Nya whatsoever are in good report. Good report ba ka? You do not know how to report the plan of salvation. Kay gihiruhan na ni Satanas ang imong utok. Banga kapas tanang banga, mao nang tinuod. Kana mga preacher nga gihiruhan na ni Satanas ang ilang mga utok, dili ko kailan ninyo. Pero sa akong nahibuan, tanan nga preacher gaingon nga ang balaod dili makaluwas. Kaya ang balaod perfect, walay tao nga perfect. So ang makaluwas si Jesus lang, kay giluwas na ta sa grasya. Mao na inyong nahibawan, utok bulinaw. Kaya wala mo kasabot sa plano sa kaluwasan. Ang grasya dili na makaluwas. Ang balaod mo ng grasya nga makaluwas. O ang grasya nga balaod mo nang sige ng Hesus nga manluluwas. Ayaw ituwis-tuwis ang imong utok kay gihiruhan ka na ni Satanas. Ayaw idani ang mga gapaminaw. Ayaw idani ang mga katawhan. Kay gidisib mo na ang mga katawhan. Muna ako gaingon ikaw nga magwawali kung dili ka nagtuon sa plano sa kaluwasan. Do not preach because you deceive the whole world. You deceive the whole hearer in your preaching. Please do not preach. Kay gusto ka makalayo, kay wala mo gituni ang plano sa kaluwasan, ayaw idamay ang mga katawhan. Ingon niya diri, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Unya, may virtue bang imong panguna-una? Gipraise mo ba ang tulong sa Ginoo pinagi sa plano sa kaluwasan? Wala. Wala. Kaya kining mga magwawali nga gihiruhan na ni Satanas ang ilang mga utok, ila gidisave ang kalibutan, ila gidisave ang katawhan, pinaagi sa pag-blah blah blah nga counterfeit ni Satanas spiritually. Principle, spiritually speaking, all preacher about spiritual preacher kunuhay.
but they are counterfeit by the devil because they don't study the plan of salvation and they do not know how to interpret the thought of Paul, the write-up of Paul, which is the revelation of the plan of salvation given to Paul to be pondered upon by this hard-headed preacher of the world, not preacher of God. So taman lang ta diri usa. Kay ingon sa akong anak dili lang taason kay lisod kayo ang pagload. So taman lang ta diri sa Philippians 4 verse 8. Taman lang ta diri Philippians 4 verse 8. Sunod nga semana, sunod na pud nga Lunes, ipadayon tang Philippians chapter 3 verse 9. Paingon na pud sa sunod nga mga verses nga kalibagbag ni Satanas pagpa-interpret sa mga pastor nga mga balo-balo mag-interpret. Kay si Satanas naman ang tudlo nila pag-interpret. So ato niya interpret pinaagi sa panalangin sa Ginoo, sa pagtudlo sa Ginoo, dili kay Satanas. So padayon ta mga kaigsunan, sunod nga semana, sunod nga Lunes, iampo ta sa Ginoo. Kamo tanan mag-ampo kamo secretly. Ang inyo pagpaminaw kanako mao na ning giya sa Ginoo nga masabtan na ninyo ang plano sa kaluwasan aron dili na mo malitag ni Satanas. Pinaagi aning inyong pastor nga wala nagtuon aning plano sa kaluwasan. Ang ila ginawali layo ug wala gyud sa punto sa plano sa kaluwasan. Ang ilang mga interpretation puro tanan litag ni Satanas ang pagditor sa truth nga gitrodin underfoot ang Ginoo pinaagi sa pag-misunderstand, pag-mislead sa meaning sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, pagpadayon ta sa pagtuon, mag-ampo mo secretly sa inyong panimalay, uban ang inyong pamilya, o ayaw ninyo ipagahi ang inyong kasing-kasing ug pagduha-duha aning atong pagtuon. Kay kining ako giniriiko sa inyo, mao ning tinuod nga truth nga ako natun-an nga gusto ko masabtan ninyo kay nganuman na scared na gyud ako sa kalibutan karon nga ako na-realize, ako na-assess maayo sa akong assessment nga dili na gyud tinuod ang tanan nga magwawali nga paingon na gyud sa distraction ang tibuok kalibutan. Ang akong gusto kamo tanan maluwas. Kita tanan maluwas. O kung mahimo lang tanan nga tawo magtuon sa plano sa kalawasan o magdawat aning akong teaching mitungod sa real truth to determine the real pathway or the real track of the truth going to salvation. Ayaw mo magtuo-tuoan ng magwawali kunuhay kay Amerikano, bright, kunuhay kay Doctor of Philosophy, bright, kunuhay mga great revivalist na nga mga Amerikano nga mga laglom na ang ilang engineer, ang ilang mga kurso, mga intellect na, mga oriented na. Ayaw mo pagtutuo na silang wali. Paminawi ba ng ilang wali? Kung input ba na sa plano sa kalawasan? Wala. Ang ila lang nahibawan, ang ilang kugulingon nga interpretation o maghimo-himo si ilang conclusion nga unod nun. Paminawi ba na og fit sa plano sa kalawasan nga gisulti ni Paul ang ilang wali? Wala ginaga coincide. Wala ginaga angkor sa plano sa kalawasan nganuman. Sa gisulti ko na counterfeit na ni Satanas ang tibuok kalibutan nga magwali-wali pud sila nga murag kurik paminawon. Abi mo ang yawa, maayo kayo magdayan-dayan sa mga pinulusupo nga statement nga imo paminawon gamay ra gyud ang slight, pero actually may slight paingon gud sa teaching ni Satanas. So, tanan-aw ninyo murag kurik gyud tanan, pero naay slight nga gamay nga dili nila nasabtan ang plano sa kaluwasan. Kay ang ilang teaching wala nagfit sa teaching ni Paul nga maong plano sa kaluwasan. Kay wala may professor ga katudlo nila about sa divinity and theology in the study deep of the plan of salvation. Gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mao nang amo ang ako instructor. Eskwela pa ko sa MBC. Mao nang amo instructor sa subject nga Law, Grace and Covenant, Love, Faith and Obedience about the plan of salvation.
direksyon. So kining magwawali, pagutan-ana sila kung may nagtudlo ba sa ilang nga Doctor of Divinity, Doctor of Theology. Wala. Nagtuon lang na sila sa Biblia nga ila-ila lang pagtuon. Kung naman galing Doctor of Divinity and Theology, kana lang eskwelahan nga dili gud real nga eskwelahan. May divinity sila tungod lang sa wali. Pero ilagi likayan si Paul kay dili nila maintindihan kay si Paul daw controversial. So na may eskwelahan ningon ana nga Bible school daw, Bible school. Pero dili nila ginasaysay maayo si Paul. Kaya ang ilang pagsabot kay Paul, controversial. Ang ila lang nasabtan sa faith, mo na ang pagtuo lang kay Jesus nga, giluwas na sila sa grasya. Maura, wala sila kasabot unsay deep meaning of faith. Dili sila kasabot unsay meaning deep sa grasya. Dili sila kasabot unsay meaning sa Savior manluluwas o ang ransom through bloodshedding. Dili na nila nasabtan. Ang ila lang wali, ipadako lang nila ang ngalan nga bloodshedding, ipadako nila ang ngalan nga grasya, ipadako nila ang ngalan nga faith through their own interpretation nga unod nun nga dili mao sa teaching ni Paul. So mao na siyang akong ginasulti nga inyo dapat gyud sabton ayaw gid mog tuo-tuo ana kung dili insakto nga punting sa right up ni Paul ang ilang direksyon sa pagwali. Kay mga bright ra ba na sila nga gigamit ni Satanas kay si Satanas bright gamiton niya ang mga tao na wala naman ang mananap nga sawa kay daghan naman tao na gid iya gamiton. Kaysa una wala pa may tao si Adan pa si iba ang sawa iya gigamit. Karon daghan na tao na gid iya gamiton ang dila na gid sa mga magwawali nga gi-counterfeit na niya. Mo iyang gamiton. So kung magwali sa plano sa kaluwasan bisan kinsa siya basta teaching ni Paul ang iyang gimagnify og insakto nga pag-interpret sa plano sa kaluwasan, salot ko dira, uban kami. Munang gusto ko nga daghan ang magwali sa plano sa kaluwasan, pero magtuon usa sa tarong nga pagtuon. Kay dili ko ni kaya nga ako ra isa. Pero kung wala gyud may magtuon ani, agwantahon ko na lang ako lang isa. Kay kung may madani ko, 2, 3, 4, 5, mo nang joy sa langit. Nga may nagtuo aning plano sa kaluwasan nga ginasaysay ni Paul. Salamat mga kaigsonan. Dayon ta sunod semana. Ikaning ako pagwali dili ko maghunong samtang napa koy chance, napa koy kusog, napang Ginoo nagpa taas sa akong kinabuhi. Padayon ni nga akong YouTube channel samtang naapay YouTube nga facilities, mga technology sama aning YouTube. Karon akong wali through Zoom ni. Yang ga edit sa ako. Akong anak pinaagi sa Zoom. So mga kaigsonan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw usab. Ug ayaw kalimot sunod na pod nga Lunes magpadayon ta. Salamat sa akong mga viewers. Ako na ihap-ihap na may more than 20 nga naga-view sa ako lipay na ko ana. Yang gusto ko nga naagyoy may maminaw bisan 1, 2, 3 nga magsabot sa plano sa kaluwasan. Kay mao ra ning paglaom nga ma-welcome ta ang second coming sa ulihing mga adlaw. Daghang salamat mga kaigsunan, kining inyong higala si Val Retita nga pakitluoy kaninyo nga magtuon ta uban tanan kining plano sa kaluwasan. Pinaagi aning right up ni Paul nga mao ang revelation sa plan of salvation. Pero gamitan nyo ang King James Version. Ayaw paggamit anang laing nga mga publisher nga nag-publish aning laing mga interpretation na pod misinterpret ang uban dira, gikus-focus na og malinlang lang gyapon kamo ni Satanas kung inyo gamiton ang lain nga Bible. King James Version aron di kamo malinlang ni Satanas. Daghang salamat og mayang hapon. Val Retita ang inyong higala.